sa ating batas, mayroong prohibition against engaging in partisan political activity. Ang sabi doon sa prohibition, if you are holding a non-political office, you are not allowed to engage in any electioneering. Pero para malaman natin kung sino yung covered noon, i-discuss natin kung sino ba yung hindi covered, no? So, unang-una, yung presidente ng Pilipinas, the highest politician in the land, is not covered by the prohibition. So, pwede siyang mangampanya. The vice president, pwede rin. Our congressmen and our senators, pwede rin, no? The cabinet members of the president, pwede rin, because they are holding political offices. Now, all other elective officials, including those in the local government units, pwede rin, except barangay officials. Okay? So, kapag hindi ka nasama doon sa enumeration na yon, ibig sabihin kasama ka sa prohibition. Sa darating na eleksyon, meron akong ibobotong presidente. Bilang isang mamayang Pilipino, karapatan ko at responsibilidad ko ang sumali sa halalan. Unang-una, hindi ko inilalabas sa social media yung aking mga opinion patungkol sa mga bagay na patungkol sa mga political na bagay, katulad nitong ating nararapit na eleksyon. Alam mo kasi ang social media, napaka epektibong paraan ng pakikipag-communicate. You can reach to as many people as you want, no? By using the social media. Kaya kung ikaw ay mangangampanya for a candidate using social media, pinagbabawal yun, no? Pinagbabawal yun. Kasi nga, instrumento siya ng communication. However, ang sinabi naman namin dito, if you would use the social media for purposes of merely expressing your opinion, no? Halimbawa, nag-like ka lang, o kaya nag-share ka lang, no? Dahil gusto mo lang sabihin kung sino yung preference mo, o kaya kung ano yung opinion mo on a particular issue, hindi siya itinuturing na electioneering. Kasi yung freedom of expression, guaranteed naman yan ng batas natin . Sa kabila ng gusto kong ibahagi kung ano man ang nasa isip ko, aware ako na mayroong mga batas na nagre-restrict sa amin o batas na nagre-restrict sa amin o naglilimit sa amin mga nasa gobyerno na hindi dapat gawin ng mga ganitong mga bagay. Bilang isang kawani ng gobyerno, obligasyon kasi ng isang kawani na i-observe ang political neutrality. Ito ay nasasaad sa ating konstitusyon at sa ating batas sa 6713. Kaya bilang isang kawani ng gobyerno, kailangan lang na iayon natin ang ating mga kilos at ating magbibigay ng kuro-kuro sa batas. Well, aware ako na sabi mo nga may mga violations. So, mayroon tayong specific na batas na nagbabawal sa aming mga nasa gobyerno na maging aktibo sa mga kampanya. Nag-i-express ako ng aking opinion pero hindi ko sinasabi sa kanila na iboto or hindi iboto ang isang particular na kandidato. Well, unang-una, kailangan talaga natin sundin ng batas. Dahil kung hindi natin susundin ng batas, walang mangyayaring maganda sa ating lipunan. Bilang isang kawani ng gobyerno, katungkulan ko at responsibilidad ko na ipatupad din ng batas. Dahil unang-una, maraming mga tao, mga mamamayan nasa komunidad na nakatingin sa aming nasa gobyerno. At kailangan namin gawin yon para sa kabutihan ng lahat. Sabi naman sa Constitution, our only participation during election time is to vote. So let us exercise that right. Leave politics to politicians, but let their fate be decided by us come election time.